Kasama po natin Asek Romel Lopez from DSWD. Magandang umaga, Asek. Well, good morning po, DJ Chacha. Good morning, GDP, Sir Gerard. Sa atin po mga kababayan nakatutok sa inyong program. Good morning. Good morning po, Asek. Asek, diretso muna tayo dito bago yung tungkol dun sa 4Ps topic natin. Ito nga pong no permit, no exam policy. Kayo po dyan sa DSWD, nakaatas po sa inyong ahensya yung pagbalangkas nitong implementing rules and regulations. Kamusta na po kayo? Kumbaga, nagsimula na po ba ito? Well, kasama po yan, automatic po yan, ma'am, pagkapasa ng isang batas matapos itong mapirmahan ng ating Pangulo. Yan ay kaagad din naatasan yung mga agencies na involved with the crafting po ng implementing rules and regulation to convene, pag-usapan kung paano po ito gagawin. Usually po talaga dapat ay hindi po yan tumatagal. At ito po sa amin sa DSWD, kami po, pag binigay sa amin kung yung task namin on the social welfare side, ang amin pong ginagawa kung kaya within 30 days na nakapagbigay na po kami. Nakapagbigay na po kami nung kumbaga final stand namin doon sa kinakraft na IRR. Well, subject for amendments po yan, subject for suggestions po yan, at maaari naman pong repasuhin yan sa tulong ng iba pa pong mga ahensya kasi parang nagiging joint agency po ito, parang nagiging joint memorandum circular po ito hanggang mabuo po natin yung IRR. Pero ito po, to be honest, ito po nasa initial stage pa lamang, but then guided naman na po tayo ng stipulation ng batas, so hindi naman din tayo pwedeng mag-deviate dun sa sinasaad ho ng ating batas. Tayo po ay nakaangkla lamang doon at susundin po natin. Sabi mo nga po, Asek, nasa initial stage pa lamang kayo. Pero doon nga po na nasa fine print nung napirmahang batas na ang DSWD ang magde-define nitong mga sinasabing disadvantaged students. Kahit po hindi pa, kumbaga kahit nasa initial phase pa lamang kayo nitong paggawa ng IRR, meron na po ba like available na kung ano talaga yung definition nitong mga disadvantaged students at kakayanin po ba talaga ng inyong ahensya yung pag-release nitong mga certificates na kinakailangan para makapag-exam yung mga bata? Kasi yun nga ang tanong ng mga ilang magulang, bakit nasali ang DSWD dito? Di ba sa dami na ng trabaho nila, sa hirap nga pong humingi at kumuha ng ayuda dyan, dadagdagan nyo pa yung kanilang trabaho. Ano pong tugon nyo doon? Then, yun nga po, kasi tandaan po natin, meron din po tayong tinatawag na listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito nga po yung gumagawa ng profile of the poor na tinatawag natin, not to preempt yung atin pong ginagawang IRR. Siguro po ang nakikita natin dito, since may listahanan tayo, ito po yung nakikita na natin yung mahihirap na household. Ang nakikita po natin dito initially, yung mga anak ng mga beneficiaries o yung mga anak ng mga na-target po ng listahan na natin na identified na mahihirap, yun po yung i-calculate natin sa datos ng CHED, sa datos siguro ng DepEd and so on and so forth. Nang makita natin at mapagsama-sama natin yung ating datos. Kasi tandaan po natin, tayo nga po yung gumagawa ng profile of the poor, kaya po siguro nakita natin na tayo ay na-task doon sa specific na kumbaga na tasking na yon. For us to identify itong mahihirap natin o disadvantage natin ng mga estudyante. But then, ang asahan po natin, we will fine-tune po ito. Kasi tama nga po, may handicap din po ang DSWD. Kasi ang sa amin nga po, yung profile of the poor. But then, kailangan din natin tingnan kung reflective ba ito talaga sa eskwelahan. Kasi baka meron hindi rin tayo na-tap. Meron din tayo hindi nadaanan ng ating mga assessment na yan. At ito po yung lalamanin sigurado po na binubuo natin na implementing rules and regulation. Kami naman po yung part lang dito, siguro po sa identification, ilang agencies po yan, kami lang po ang na-task na mag-release ng certificate, and with that, ang nakikita po natin, pwede naman tayo magdagdag po ng desk, kung saan ito lang yung ipapacilitate, should be warranted, ika nga, at kailanganin ng ating mga kababayan para hindi naman matagal yung proseso. Oo. Yung binabanggit nyo pong listahanan, para lang malinaw sa mga nakikinig sa atin, ito po yung listahan ng mga Pilipino sa inyo na? Mahihirap po, ma'am. Oo, mahihirap.
Sa ngayon Opo, po ito sa po. datos na hawak po ng DSWD, ilan po sa mga Pilipino ang kasali dito sa listahanan na mayroon po kayo, at kagaya din na nabanggit nyo kanina, you have to assess pa kung magfi-fit ba ito dun sa tinutukoy, dun sa batas na disadvantaged students. Pero ang pinakamatinding tanong dyan, nalinis na po ba itong mga listahan yung ito? Kasi di ba before nagkaka-issue tayo dito in the past? Yes, ang kagandahan po nito, yung listahanan po natin ngayon ay kumbaga technically updated po ito. Kasi ang ating listahanan, ito ho yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito rin yung ginagamit natin sa 4-piece verification para mapapasok kayo or kung kayo pa-exit na sa program. Tandaan natin, nagkaroon po tayo ng reassessment sa 4-piece. Kaya nga po minatanggal, minaretain. Ang kagandahan nito, napilitan tayong i-update yung ating listahanan. Kaya kumbaga sabihin na natin mainit-init pa, fresh pa yung ating datos. Yes, tama po. Ito ang question po dito, teka, lahat ba'y nakakasama? Kaya nga po, ang atin namang planong gawin dyan, of course, na to prep nga po yung implementing rules and regulation, maaari nating i-engage din yung iba natin mga partners kasi ibang setup po pag estudyante na yung pinag-uusapan. Baka kasi kasi hindi naman po lahat ng halimbawa po yung Oo. 4-piece beneficiaries pagdating ho, pag-graduate na ho ng senior high na mga yan, ini-endorse na rin natin sa CHED. So, syempre yung monitoring, Oo. kailangan na natin ng tulong ng ibang ahensya po. Kumbaga may coordination po kayo with other agencies na related dito sa mga estudyante. Pero hindi ibig sabihin na pag hindi kasama sa listahanan, hindi na po pwedeng makasali dito sa no permit, no exam policy. Hindi po, hindi po. Mm-mm, mm-mm. Natu-preempt po nga po yung ating IRR. Nakikita po natin, isang tool lang po yan, pero hindi po natin dinidiscount na may datos din po ang DepEd, may datos din po yung CHED, yung mga SUCs po natin na maaari po natin gamitin. At kahit mga private schools, yung mga naka-voucher po doon, yung mga naka-scholarship po halimbawa, hindi naman ho lahat ng taga-Ateneo, taga-Lasal, UST, mga sabihin na nating Maracanang, pamumuhay, mga big time, yung iba dyan, mga student assistants, yung iba dyan, mga scholarship, ito po yung mga pagbabangga-banggain po natin, ang makita po natin kung paano ho natin lalong may implement yung batas. This is the beauty po ng implementing rules and regulation. Nakikita ng mga agencies involved kung saan po talaga sila pwedeng tumulong, kung may handicap man, kung saan pwedeng magpuno yung isang ahensya na sa ganun matulungan na ma-accomplish yung rules and regulation na gagamitin sa implementasyon po ng batas. Alam mo, Cha, it's good na parang parang na-explain at alam na parang may idea yung DSWD kung paano nila gagawin, if Yes. ever. And Oo. naman, in all fairness, very honest si Asek Romel in saying na may handicap May din sila. handicap, So oo. kung sa kanila talaga ito, which is nasa kanila na talagang Oo. balikat, magde-deploy po ba kayo, sir, ng additional workers para po hindi mahirapan yung mga estudyante sa pagkuha nitong certificate na kahapon pa namin actually pinoproblema nito ni GDP. Kasi, syempre, Asek, ang sinasabi nga, ang napag-usapan nga namin kahapon, hindi ba nga parang ngayon mas madali na makapag-exam yung bata, gagawa ka lang ng promissory note, Yes. pinapayagan na ng mga eskwelahan. Pero pag naipatupad na Opo. ito, ang mangyayari, baka mas maghigpit yung ibang private schools, baka hanapin na nila itong DSWD certificate. Paano yung proseso ng pagkuha? Kasama na po ba yun dun sa initial na paglatag ninyo ng IRR? Ano bang napag-usapan? Ito ba ay magiging papel? Will this be online? Pwede bang online din lang? Paano po kaya yun? Ilan, At this point, sorry po, at ilan lang din ang papayagan? May cap ba or wala? at this point po kasi talagang it's very premature for us to comment po dun sa issue na yon. Kasi uno po sa lahat, hindi naman po tayo makakapagdagdag abruptly ng ating mga tao. Alam naman po nating nag-start na yung ating fiscal year. Ibig sabihin, kung may mga dagdag na tao tayo, dapat last year pa natin nahingi yun. But then, academic na po yun. Ang gagawin na lang po natin, ma-maximize na lang natin yung mga taong meron tayo ngayon for us to be able to implement. Yung DSWD, sanay naman ng multitask yan. At siguro, in the coming fiscal year, yun ho yung ihihingi namin. This point, yung cap ay hindi pa po namin na-identify at kung paano talaga yung magiging manner of distribution nitong ating, sabihin na nating permit o certification from your DSWD ay hindi pa po namin na-finalize. But then, ang kagandahan po nito, marami rin naman ng mga certification ng DSWD na ini-issue
na maaaring isabay na po namin dahil hindi naman ho ito yung end-all and be-all ng daily transactions ng DSWD. So, kailangan po namin mag-adjust na lamang at ito naman with our expertise and experience, maaari din po namin idagdag dun sa aming mga tasking sa mga daily tasks. Asek, alam ko kakapasa pa lang ng batas na to, no? Nagkaroon na ba ng pag-uusap yung mga kayo with the other agencies concerned? Well, ito, sigurado po yun. Mandatory po yan na automatically pag may batas po, may mga opisina na po ang gobyerno like yung mga policies making body natin sa amin po yung PDTV na automatic pong nagli-link at pinag-uusapan na po kagad. Una, pag-identify kung sino yung mga technical working group, kung paano yung magiging diskarte, yung Gantt chart natin, yung scheduling, at siyempre, kung ano yung mga tinas sa atin, ano yung mga deliverables. Ito po ay series ng palitan ng mahahabang dokumento, series po ng mahabang meetings ng mga experts po ng bawat ahensya nang sa ganun mag-come up tayo ng implementing rules and regulation na mapapakinabangan po ng mga benepisyaryo, hindi po ng implementing agency. Asek, sa interview namin kahapon, merong mga private sector groups na ang wish nila ay makasama sa pag-craft nitong IRR na to. Kayo ba willing to sit down with them? Well, opo. Sa atin naman ho, talagang lagi we will welcome po yung any addition, any support po for us to come up with the best solution po lagi. With this, yung implementing rules and regulation. Yun nga lang, dangan na lamang po. Kailangan din po nating tandaan na siyempre yung consultation yung mahalaga at ito po yung iniintay din natin. Sa ganon, ayaw na po kasi natin na may IRR na lalabas, na sasabihin ng ibang mga stakeholders, hindi ko kami nakonsulta. Kaya kami problema. So lahat po sana. Oo, sabi nga natin, all hands on deck. Mas maganda po yun nang sa ganon yung ating IRR na makakraft with the satisfaction masatisfy po natin lahat ng stakeholders natin. Asek, maiba ko ng konti tungkol dito sa exclusion ng mga 4-piece beneficiaries doon sa food stamp program. Pero unang-una muna, Asek, bakit nga ba kailangang ma-exclude itong mga grupong ito dito sa pagbibigay ng food stamps? Well, nung una po talaga, initially, ang ating pong target ay makasama po yung at least 40% ng ating mga 4-piece beneficiaries. Ito po nung initial crafting po natin ng 4-piece ng ating food stamp program. Talagang yun po ang nakikitang numero. But then nakita na po natin, nakaspecify na po sa GAA, sa General Appropriations Act for Fiscal Year 2024, na yes, may po doong food stamp program that is 1.8 billion para po dito sa GAA natin for 2024. Pero clearly stipulated na excluded po yung mga 4-piece beneficiaries. For the very reason siguro po na sila po yung minatatanggap na kasi na financial subsidy from the national government. Kasama dito yung educational assistance, that's 300, 500, and 700. Depende po kung elementary, high school, or senior high ang inyong estudyante. Minatatanggap po kayo na 750 pesos na nutrition and health subsidy para sa vitamina, para sa gamot na kakailanganin ng mga bata. At syempre, minatatanggap pa rin kayo na 600 pesos. Na rice subsidy as included ng ating 4-piece law. So ito po yung isang sa mga dahilan. As much as we want to include them, sinabi na po ng GAA na hindi na po sila pwedeng makasama sa programa, and as implementing agency, we cannot interpret beyond what is stipulated under the General Appropriations Act, which is a law. So, Asek, ano yung profile nitong mga beneficiaries ng food stamp and paano sila pinipili? Well, ito pong ating food stamp program, ito yung ina-identify natin na mahirap pa po sa mahirap. Ito po yung below poverty line pa. Ito yung tinatawag natin na food poor. Ito po yung mga kababayan natin na hindi kumikita ng higit 8,000 piso kada buwan. Ito yung hindi pa makakain ng 3 beses isang araw. So ito po yung target ng ating food stamp program, which is very much different dun sa ating 4-piece program. Ang ating 4-piece program kasi, ito yung mga mahihirap na below poverty line. Ito yung tinatawag natin, na mahihirap. But then ito, yung ang ating investment dito is to break intergenerational poverty. Pinanganak man ay mahirap,
lalaking mahirap, mamamatay na mahirap, umikot na lang na mahirap. So tayo, nag-invest tayo, nabanggit ko kanina, diba, health and education, nang sa ganun, yung mga bata yung makapag-aral, mabigyan ng fighting chance. Ito pong mga food poor natin na tinatawag ng mga kababayan, ito yung involuntary hunger. Ibig sabihin, wala silang choice. Mahirap pa po ito sa mahirap. Kailangan lang po talaga nating i-exclude yung mga 4-piece bene na kasi may natatanggap na sila. Tandaan po natin, babalik ulit tayo sa listahanan. 4.4 billion ang funded na 4-piece beneficiaries sa ating General Appropriations Act as stipulated sa 4-piece law. Yun nga lamang, sa listahanan natin na nakuha natin ng 2022, August, nilaunch po natin yan, na ito po yung na-update as we conduct itong mga reassessment natin sa 4-piece beneficiaries. Nasa 5.56 million po yung mahihirap natin. So maaari po talagang may mahihirap na hindi kasama sa 4-piece program na nararapat pong mabigyan din ng karagdagan na programa kagaya po ng food stamp program natin. Oo. Maganda yung pagkaka-explain nyo dun sa profiling na tinanong nga po nitong si GDP. Pero how sure are we na yung problema po natin sa 4-piece list na hanggang ngayon may mga nagrereklamo pa rin na mayroon daw mga included sa 4-piece na hindi naman dapat included, close lang kay CAP, malakas lang kay ganito, hindi po mauulit dito po sa magiging listahan nitong mapagbibigyan, nitong food stamp program? Well, kasama po yun, ma'am, doon sa naipaliwanag ko kanina, nagkaroon tayo ng reassessment. Kaya po tayo confident na yung ating mga datos ay fresh, okay? So alam naman po natin, aminin na natin, yung maaalis, may magrereklamo, yung mapapasama, may magrereklamo, handa na po tayo dyan. At then, nakikita naman natin na although hindi natin minamaliit yung mga problemang na-encounter natin along the way, ganito po yung minimal. Kasi can we just imagine kung 1 milyon, 2 milyon yung may problemang datos dyan, baka nag-welga na po yung ating mga 4-piece beneficiaries. Ito pong food stamp program natin, ang target natin ay 1 milyon. Hindi natin minamaliit ang numero, pero with the expertise of DSWD na mag-handle ng nationwide ng mga payouts, mag-handle ng 4.4 million na mga household sa 4-piece program. May expertise na po tayo. Kumbaga may track record na po tayo to implement yung pag-reach out to sa ating mga kababayan. Asek, anong kinaibahan ng pangangalap nyo ng mga magiging kasama dito sa food stamp noong mga panahon na naghanap sila na magiging kasama sa 4-piece? Kasi sinasabi nyo, fresh list ito, hindi na mangyayari yung nangyari doon sa 4-piece list. Meron po bang parang matindihang pag-assess talaga, pagkilala doon sa mga magiging kasama and pag-check din doon sa mga nakasama na sa listahan kung talagang sila ay mahihirap? Yes, opo. Kasama po kasi yan. Kasama po sa task ng DSWD. May binago po ba ang DSWD doon sa wala. Kasi, di ba, Asek, sa ngayon po ba, ilang porsyento na yung paglilinis natin doon sa 4-piece list? Nakaka 100%. Tapos na, 100%. Mga masabihin natin mga nasa 97, mga nasa 90%. 90%. Yung Opo, 90% ng malinis ang listahan ng 4-piece. So kakaunti na lang ang mga nandiyadyaan na kumbaga bogus na hindi naman talaga kasama sa listahan. Hindi. Well, that's not the term po. Kasi yung bogus po, ma'am, ganito po lagi. Since we assume office, kasi ang aking pong knowledge with the DSWD is when I assume office nito pong June or August of 2022. Before that, well, lahat po tayo pare-parehas na yes, may speculation, may mga assumptions na ganito, ganyan. But then, ako po mismo ay isa sa nag-head ng tinatawag na research and investigative team ng DSWD during the tenure of Secretary Erwin Tulfo. Para nga lang po sagutin yung ganitong mga tanong na itong si A ay bata lang ni Kapitan kaya siya ay nandito at siya ay nasa 4-piece program. Ilan ho yan na binabaan namin. Pero more often than not, talagang wala hong katotohanan. Kaya ang ginawa ho namin, nag-establish po kami ng mga grievance mechanism aside from what is task doon sa 4-piece law, what is stipulated in the 4-piece law. Meron tayong grievance mechanism. Aside from that, nagbukas pa po tayo ng agency operations service numbers natin na ireklamo nyo na lahat ng gusto nyo ireklamo sa DSWD. At yan, we will be willing
to address yung inyong Oo. mga reklamo. Yes. Tama It yung was aside sinabi that- mo reklamo kasi kung puro lang sila sat-sat at wala Yes, talagang ma'am. reklamo Yes, ma'am. na gagawin, magsusumbong na may ganito, may Yes po, ganyan. ma'am. Hindi rin, kumbaga, hindi nyo rin maaaksyonan itong matagal Yes, ng tama problema po. sa listahan ng four-piece list. Tama So, po, ma'am. ito pong mga reklamo na sinasabi nyo, kasi ngayon nakakakita pa rin kami sa social media na meron Yes pa rin po, daw ma'am. po talaga na ang lalaki Yes ng po, ma'am. bahay, nakatira sa 3-story na Yes mga po, ma'am. bahay kasama sa 4-piece. Paano nga po ba Yes po. sila po pwede makapagsumbong at paano nila malalaman na naaksyonan yung reklamo nila ukol dito sa hindi naman dapat kasama sa listahan ng 4-piece pero nandoon? Yes po, ma'am. Well, una po yung napakasimple. Maaari po silang pumunta sa Local Social Welfare and Development Office ng DSWD. Yung mga municipal link po kasi natin, sila po yung ML o CL na naririnig nyo. Sila po yung naka-embed sa ating mga LSWDO sa ating munisipyo at lungsod. Yan po yung available na. Maaari po silang formal na mag-launch ng reklamo doon, kausapin, sabihin, si Aling Nena, ay meron hong pure gold na yan, at yan ho hindi dapat kasama sa 4-piece program. Yung po yung aakyat. Yun magiging magkakaroon niya kumbaga parang docket number kumbaga sa husgado. At paakyat na po yan hanggang makarating na po yan dito sa ating 4-piece program. At pakikinggan natin, siyempre yung side din nung nirereklamo hanggang matapos natin yung investigation. Usually, tumatagal po yan ng siguro 6 months maximum. Malaman na natin, maaari nang mabigyan ng desisyon maximum to 1 year. At kung hindi pa rin po ninyo kayang gawin yun, at kasi naman magpuso kayo sa social media na masasayang lang ho yung data nyo, tawagan nyo na ho itong numerong mga ito. Ito ba isa sa mga innovations po ng DSWD ngayon. Kahit murahin nyo po kayo, kahit magalit ho kayo sa amin, wala akong problema. Pakikinggan ho namin kayo. Ito ho yung numero ng Agency Operation Service po namin. Oo. Bukas alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Linggo, kabilang po yung holidays. Ito po yung numero, dalawang globe number, Oo. 0917-110-5686, 0917-827-2543, at para po sa Smart, 0919-911-6200. Dito po kayo maaari na rin magreklamo. Ito po inyong mga reklamo ipadadala na dyan. Yan po ay agaran pong aaksyonan ng inyo pong mga call center agent dito sa DSWD. Yan po mismo may under sa opisina ko. Isa po sa minimake sure natin na kumbaga, alam naman natin sa process of communication, hindi lang messaging yung importante, kundi yung feedback. Kaya gusto po namin kayong marinig. Asek, curious lang ako kasi itong Pantawid Pamilyang Pilipino program, yan, nasubaybayan ko yan simula 2009, 2010 yata, Asek, curious lang ako, gaano karami yung nakakatawid? Siguro in terms of percentage dun sa mga beneficiaries, gaano karami yung nakakatawid mula sa kahirapan? Well, simula po ng ating i-implement ito na po ang mangyayari simula po last year hanggang this year. Nasa maaari pong pumalo ng nasa 330,000 po na 4-piece beneficiaries ang gagraduate po sa programa ng 4-piece. So, kasama po ito doon sa ginawa nating paglilinis, reassessment po ng mga listahan ng inyo pong 4-piece beneficiaries. Yung pong 330 plus thousand po na yan, ay ialat naman natin doon sa una, yung maaaring ibalik sa programa na na-reassess natin nga sila kumbaga na-hold yung kanilang payouts at sila na may mahirap pa pala, pwede natin ibalik at maaari din natin ilaan para doon sa mga waitlisted o yung mga umaasa na masasama rin sa 4-piece program. All right. Ayan, at least malinaw na. Lalo pa po itong food stamp program magsisimula na by July 2024 at ito nga ay binigay ng Asian Development Bank para po dito sa Pilipinas. So sana talagang ang mapagbibigyan syempre ASEC ay yung mga deserving, yung binanggit nyo po kanina na poorest of the poor. At makikipag-ugnayan kami sa inyo ASEC pagka po for sure dahil yung issue about sa no permit, no exam policy na kinakraft nyo pa po ngayon yung IRR at maging sa pagsisimula po nitong roll-out ng food stamp program. Salamat, ASEC. Alam namin busy kayo today. Medyo lumagpas tayo sa ating oras. Yes, opo. Thank you po. Buti na nga lang po, hindi pa nag-start. Pero okay lang po. Anytime po. At salamat din po sa inyo. Salamat sa ating mga kababayan. Ayan nga po si ASEC Romel Thank you. Lopez ng DSWD. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.